At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Kita mo, ang relationship ng servant at saka ng Lord. Kung gusto mong sumunod sa akin, yung sarili mo, tanggihan mo, deny yourself. Do not ask me question. Do not try to argue with me. A servant or a slave, do not argue with his master. Tumanggi sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, sumunod siya sa akin. Yan ang isang relationship. After being found to be a faithful servant, there is another relationship we can have with the Lord Jesus Christ. Let us read the book of John chapter 15. 15 sa Tagalog muna, kapatid na Daniel. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Bandang, paano ba? How do you say that in Tagalog, kapatid na Daniel? Sa mas taas pa. Hindi, mas tardy sa Kastila at saka sa Portuguese, after some time, ganon. Pagkatapos po ng ilang panahon. Pagkaraan ng ilang panahon, alipin sila yung mga apostol Dumating yung panahon, sabi niya, hindi ko na kayo tatawaging alipin. Kasi hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama, mga ipinakikilala ko sa inyo. So there came a time when Jesus Christ do not treat His servants or alipin parang alipin. Itinuring niya na yung mga apostol na mga kaibigan at saka yung mga unang Kristiyano. So nagkaroon ng sa relationship, kumbaga nakarating sa higher echelon of relationship. Tapos merong mas mataas pa na mga relationships between Christians and Christ. Ito pa isa, no? Sa isang talata ng ikalawang, of course I cannot deal with everything or every item of relationship between Christ and Christians. Pero nagsasabi lang ako sa iyo ng mga importante, no, kapatid na Kira. Sa 11:2 of the book of 2 Corinthians. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Ito po ngayon ang isa pang relasyon. Pwede kang magkaroon ng relasyon kay Kristo bilang isang nobya na dalagang malinis. Tayong lahat na Kristiyano, pwede nating ituring ang ating sarili na katipan ni Kristo bilang paghahanda doon sa kasalang magaganap sa bagong Jerusalem. Basahin natin ang Apokalipsis Kapitulo 19, kapatid na Daniel, versikulo 7. Tayo'y mga galak at tayo'y mangagsayang mainam, at siya'y ating luwalhatiin, sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. Ayan, ikakasal na si Kristo. Ang kanyang asawa nahahanda na. The Lamb
ay nakahanda na ang asawa niya. Sino ba yung asawa niya? Balikan natin yung 11:2. Pakibasa uli, kapatid na Daniel. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Kumbaga, nag-engage ang iglesia kay Kristo. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Kaya pagka ikaw ay nakikiapid pa sa ibang Diyos, no? Tumatanggap ka pa ng ibang aral, naninibugho ako, sabi ni Pablo, ng panibughong ukol sa Diyos. Kasi kayo'y aking ipinakipagtipan. Kumbaga yung salitang pinapag-asawa dyan, ano? Pinakipagtipan ko kayo sa isa. Kanino tayo ipinakipagtipan? Upang tayo maiharap kay Kristo tulad sa dalagang malinis. Paano nangyayari yun? Basahin natin ang Efeso 5:26. Upang kaniyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Tama. Habang for the meantime, mientras tanto, sabi sa Kastila, ang ginagawa sa iglesia, nililinis muna. Tinuturuan muna ng aral, ng tamang pag-uugali, upang sa umpisa sa bautismo, sabi sa 26, upang kanyang pakabanalin ito, that he might sanctify it, and cleanse it by the washing of water by the word. Upang pakabanalin ang iglesia sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, beginning at our baptism, binabanal na tayo. Sa ang bautismo, umpisang proseso ng pagpapabanal ng Diyos. Tapos, pagkatapos ng bautismo, lalakad tayo sa pagbabagong buhay, sabi doon sa 6:4 ng Roma. Pakinggan mo, kapatid. Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Pagkatapos ng bautismo, magpapanibagong buhay na tayo. Kung tayo dating masama, magbabago na tayo. Yun ang process ng paghahanda sa atin, no? Paghahanda saan? Bilang katipan ni Kristo na ikakasal doon sa kasalan sa langit. This is another kind of relationship. Basahin natin ang 5:27 uli, kapatid na Daniel, ng Efeso. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. 30 ngayon, kapatid na Daniel. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kaniyang katawan. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Tinuro ba sa iyo yan sa iyong fellowship o sa church mo?